Okay, good morning. So ngayon mga alas 9 na ng umaga. Tama ba? Mga ganon. And magta-transfer ako. So ito yung tinanim natin. Parang extra seedlings lang to kasi nga yung ibang batch ko is hindi maganda yung naging germination. Yan yung mga batch ko na nasa foam pa. So after nyan, nag-start na tayo mag-transfer sa coco peat. So ito yung coco peat na binabad ko within mga 4 days siguro. After natin pakuluan, ay binabad natin sa calcium nitrate. So, merong ratio yon 5 grams per ml yata yun. Tama. 5 grams per 1 liter. Yun, 5 grams per 1 liter ng tubig. So, nung nagpakulo ako niyan, parang 5 liters ng tubig yata yung nilagay ko. So, 25 grams ng calcium nitrate ibinabad ko. Pero ang ginawa ko, after ko siyang pakuluan, inantay ko lang munang lumamig. After lumamig, nilagay natin ng calcium nitrate based dun sa gano'ng karami yung kailangan. Then, hinalo lang natin hanggang ma-dissolve and binabad natin siya within 3 days yata or 4 days. Mga 4 days yata ginamit ko na siya. Yon. So, mas matagal daw ibabad, okay lang din. Pero, based dun sa napanood ko sa YouTube, mga within 48 hours, so 2 days, pwede mo na siyang gamitin. Okay? So, ito siya. And maganda yung naging result, 100% germination. Pati yung tinanim ko recently na 36 seedlings, lahat buhay. Ito rin, ito yung una, 12 seedlings, tas buhay. So, may 36, tas buhay din. Moving forward, malamang ito na yung gagamitin ko. Nabanggit ko rin sa inyo dati na ayaw ko sana siyang gamitin kasi medyo nadudumihan ako sa paggamit or madumi lang ako gumamit ng coco peat. Pero based on result, mas maganda siyang gamitin at mas nagiging uniform yung taas ng aking mga seedlings. So, kasi pupunuin ko lang naman yung coco peat, tapos lulubugan lang natin ng konti, tapos lalagyan natin yung seeds, tapos grow na siya dyan. So, yun. So, yun, may natitira pang 6 na holes doon. Pupunuan natin ito. Ito yung tinanim natin Olmeti nung 27. So, yung tinransfer natin, ito yata yung, may transfer ako doon, 25 banda doon. Meron lang po yung aso ko doon, kaya ayaw kong pakita. Anyway, ito yung harvest ko dapat today, pero hindi ko pa siya kinuha kasi yung bibili ay hindi pa naman available. So, up until Saturday, antayin natin sila. And makita nyo napakaganda ng tubo. Kaso, yan, basa. Kasi kahapon, sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas ng hangin at naanggihan, pati itong mga halaman natin na nandito sa gitna ng rooftop. Ayan, no, basa-basa pa sila. Pero, hopefully, hindi tayo magkaroon ng problema in terms of fungus. And hindi naman siguro sila nalagyan ng tubig na sobra-sobra na humalo sa nutrient solution. So, ito pa yung isa napansin ko dun sa mga seedlings na tinanim ko sa foam. Medyo hindi uniform yung paglaki nila. Ayan. Iba-iba. So, may malalaki, may maliliit. Ganun. Yun lang. Tapos, dito, yung isang bunga dyan, nag-start na mag-red. So, pag nag-red na yon, ay di may ma-harvest na tayo. Pero kung kayo gusto niyo ng bell pepper na green, yan, pwede nang i-harvest yung mga ganyan. So, isa pa, yung bell pepper natin nasa lupa, medyo mabagal talaga yung paglaki. Yun lang. So, may mga seedlings ako doon ng bell pepper. So, bala ko itanim siya sa nutrient water. So, yan. Magpupurun-purun lang siguro ako mamaya dito kasi gumagawa na siya ng seeds. So, yan. Nag-flowering na siya. So, baka i-prune ko na mismo. Drastic pruning para magkaroon tayo ng tea. Para mamaya. So, nag-refill na rin ako dito nung isang araw. And, maganda yung naging result nito kasi hindi na sila naanggihan at hindi na nadadagdagan ng sobra-sobra. Kung meron man ay kaunti na lang na rainwater yung nadadagdag dito pero hindi na katulad ng dati na umaapaw. So isang naging issue ko dyan is napupuno ng tubig itong taas kasi nga ayan, may mga tubig-tubig pa. Yan. Pero hindi naman siguro ganun ka sobrang problema. Pero yun nga, nalagyan tubig. Ayun, daming tubig. Yan. So yan yung isang iniisipan ko ng paraan pero in terms of angge, hindi na siya masyadong hindi na tayo masyadong problema doon. So, itong tray na to, itong lemon basil dito is malamang mamatay na yan. So,
Baka i-prune ko na lang sila. Tapos, alagaan na lang natin yung ating kulitis. Yan. Ang daling paalagaan. Ang daling patubuin. So, ayan. So, ito. Yan. May harvest. So, next week is yung nandun sa likod. Then, starting ng mga June 20 or June 15, mag-start na tayo ng at least 15 harvest per week. So, 15 tas 30, tapos 15, tapos dapat ito 30 pero hindi abot ng 30, tapos 15 ulit, pero nag-start na tayo mag 30 per week. Okay? So, tumataas na. Meron din akong mga seedlings dun sa baba, mga ilang days old na ba yun? Mga 7 or 8 days old pa lang yata. Iniisip ko nang i-transfer. Pero palagay ko, antayin ko pa hanggang maging 10 days. And ito, mga seedlings na to, kung i-compare ko sila, kasi meron din akong seedlings na tinanim ng same date nito. Pero mako-compare natin siya pag inakyat ko. Pero after 10 days na siguro. So after 10 days, mga June 9 yon. So ngayon ay June, ano ba yan? June 6. So 3 days na lang. After 3 days, dadalhin ko dito sa taas yung seedlings ko na nasa baba. Ang pagitan lang nila ng oras is 12 hours. Okay, so i-take note nyo doon. 12 hours lang ang pagitan nila. Kasi mas nauna kong itanim yung nasa baba kumpara sa nandito sa taas. Pero same day lang sila. So makita natin yung difference. So kung saan yung mas magandang germinate, o saan mas maganda yung paglaki nila, dun tayo. So kung sa indoor siya mas magandang lumaki, dun na lang muna tayo stick to what works better. Ganun na lang. So within few days, kasi ngayon mag-transfer tayo ng 12, so 6 doon at yung 6 pa, hindi ko alam, baka dito or doon natin ilagay. Subukan na natin siya for testing purposes na lang muna natin siya ngayon. Okay? Kasi yun medyo shaded na kasi may tuna box. So titingnan natin kung lalaki ba siya ng talagang medyo decent yung laki or hindi na masyado. Kasi kung hindi na masyado, possible mag-focus na lang tayo dun sa top portion or tanggalin natin yung top portion. Dito na lang yung mga styro box sa baba. So magkakaroon tayo ng konting adjustment based on result na makikita natin. Okay? Doon naman tayo madalas nagbe-base kung ano yung resulta, kung ano yung gumagana, doon tayo mag-stick. So isa pa, ito, colitis, yan, ganda oh. Malaki na siya pero hindi ko pa siya nakikitang nag-seeding. Hindi pa siya bulaklak ba? Basta hindi pa siya gumagawa ng buto. So hindi siya masyadong stress dito. Although pag tanghali napapansin ko talagang lumalanta siya, ganyan. Tapos kahapon, sa sobrang lakas ng ulan at hangin, medyo natumba to. So, para masuportahan natin sila, nilaglagay ako ng tali. Yan. So, support lang naman. Kasi tumumba siya talaga dito mga ganyan siya. Naka-slant siya dito. Siyempre, kawawa naman yung mga alaga natin. So, suportahan natin ng kaunti. Yan. So, ito, maganda, mabilis talaga lumaki ang mustasa. Basic experience ko. Ito, hindi naman masyadong maganda yung pechay natin. Pero pwede na, di ba? At least may pechay. Yan. So, hindi ko lang kung anong klaseng buto to eh. Dati kasi naglalagay ako din ng iba't ibang compost. Malamang may buto doon. So, tumubo na sila. Yan. So, ito romaine. Tapos, olmeti. May mga date na rin sila. Tapos, ang dami. Ito, kahapon, natutumba tong mga olmeti natin. Ay, olmeti. Mga kulitis natin dito. Pero ang dami natin kulitis dito. So, yan. Chinese spinach, amaranth. Yan. Ito sa gilid, ang dami oh. Kaya natutuwa ako sa kulitis. Okay? So, moving forward, dadami na yung alaga natin dyan. So, magdadagdag pa tayo dito. I-maximize natin hanggat kaya natin. So, dito naman, inaasahan ko yung mga bumunga dito sa outer part ay lumaki ng tuloy-tuloy. Hindi katulad ng mga nasa inner part na nag-a-abort. So yan, ito nag-a-abort. Nagdidilaw na. Mag-a-abort na siya. Pero meron kasi tayong isang pipino dito. Ayan. Wala, ang bilis yung lumaki.
Ang bilis siya lumaki. Ayun nyo. Parang within 2 days, mga ganyan yung tinangkad niya. Inilaki niya. So, kunin ko na to. Oo, kunin ko na. Yun lang. Masaya ako. Kaya nga nagtanim ulit tayo ng pipino. Pero ngayon, itatanim natin siya banda doon. Ayun, daming sampay ah. Yan, banda dyan. Diyan natin siya itatanim. Kasi, mas nasisikatan siya ng araw. So, dito kahapon, sobrang lakas ng ulan. Medyo umaangat yung mga screen natin. Natatanggal yung ipit kasi ipit technology pa tayo dyan eh. Yan. Tapos yan, may mga... Ito, unti-unti nating itatanggalin yan. So, palagay ko, gagawa rin tayong kulitis. Ganda ng tubo kasi natutuwa ako. Tapos hindi siya high maintenance. So, yan. Makabenta natin, no? Kahit 10 o 20 pesos lang. Kahit 10 lang siguro. Pwede na. Para lang makasustain tayo. Kasi kada buto natin, 2 pesos. Yan, 2 pesos. So, kung makakuha tayong 10 sa kulitis, may 5. O, diba? Eh, mura lang naman yung 10 para may gulay ka na. Hindi ba? Anyway, yon yon yung mga gagawin natin yan. So, activity ko today is mag-transfer lang naman. Hindi naman ganun kahirap. Then, the next day, after 3 days, meron na ulit tayong 30 ililipat dito. Then mamaya magtatanim din ulit ako ng 18 kasi 'di ba sabi ko sa inyo nagpapasobra ako ng 3 piraso para in case magkaroon ng problema sa germination. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi na ako masyadong nahihirapan magpa-germinate. So siguro from 3 gawin natin 2 or 1 na lang yung sobra natin. Okay? That's it. Thank you very much and see you next update. Gagawin ko lang yung activity ko for today. Bye-bye!